if and when the Department of Justice hingin yung tulong ng International Criminal Police Organization o Interpol, no, mag-issue ng red notice dahil nga nagpalabas na yung korte dito sa atin ng warrant of arrest for yung against Harry Roque dahil sa qualified human trafficking niya, di umano. So if the Interpol will act on the arrest warrant, considering na meron siyang pending application for asylum doon po sa The Hague, Netherlands, Yusek? Normally, yung Interpol, pag merong red notice, implementa nila yan para arestuhin yung isang tao at ibalik sa nag-request na bayan, na country, no? Yung requesting country. Pero yung komplikasyon dito, Ali and Patty, yung pending asylum application ng dating spokesperson, Harry Roque. And under international law, mauuna muna yung prosesong yan bago mangyari yung mga ibang legal processes gaya ng red notice. Pero ang kagandahan dito, anytime, pwede nang i-implement yan as soon as the matter of the asylum is resolved by the Netherlands court, okay. the Dutch court. Oh, pero Yusek, I think Harry Roque, I heard in one of his interviews, parang yung application for asylum takes years eh. So parang sinasabi niya, hanggat yung application ay nandiyan, na baka umabot nga ng mga taon, ay parang ano siya, no, he has a safe haven in the Netherlands. Do you agree with that thinking of his? Ganun ho ba? Well, the legal processes of the Dutch government must be respected kasi sovereign state and party. And besides, napakataas ang respeto nila at pagsunod nila, pagtalima nila sa lahat ng human rights. Human rights, Kaya din natin, ganun din. So, pati sa proseso din natin dito kasi pati ganyan din ang sistema eh. As long as there is an application for refugee or asylum status, that matter takes precedence or priority bago yung mga ibang bagay. So, normally may period naman silang mag-decide eh. And yung proseso ay mapapabilis yan, hindi ganun katagal. But tama yung puntos na yun na para-resolve muna yung issue niyan. Kung ganun mang katagal, that's dependent on the legal processes ng Dutch government. Okay. Pero sa inyong opinion lang, no, Yusek, na kasi nga ito, he alleges na on the ground that he's being politically persecuted here. Yun po sa, kaya siya that's why he's seeking asylum po doon sa the Netherlands. Pero meron akong nabasa minsan na parang he's not being accused of a political crime here, no? Ang kaso niya ay qualified human trafficking. Is that something to be considered kapag nag-a-apply for asylum? Kung kunwari, reverse natin, kung kunwari merong isang dayuhan na humihingi ng asylum sa Pilipinas and claiming na he's being politically persecuted, tinitignan ba yung nature nung, like, let's say, kasi ipipresenta daw niya itong warrant of arrest as evidence na he's being politically persecuted. Given all of that, ano po ang opinion niyo, Yusek? Mali yung punto na yan eh. Dahil ang asylum application ay nakaangkla sa mga issues ng political, religious, or social persecution, racial persecution. So, ibig sabihin lamang yan, kailangan ipakita mo na yan ay merong pahid na bias or discrimination or violence against you because of certain beliefs, certain or your race, inclinations, values, etc. At dito naman sa kaso ng dating spokesperson, Harry Roque, yan ay isang ordinary crime. At since ordinary crime yan ay tumakbo sa tamang proseso dito sa atin. So nabigyan din siya ng pagkakataon na magpresenta ng ebidensya. Siya ay kinasuhan. Inaral ng maigi ng ating prosecution service, yung panel of prosecutors, yung ebidensyang
nakalagay sa mga kaso para suportahan yung charges laban sa kanya at nakita na merong prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Pabanggit ko lamang, no, dito sa DOJ ngayon, dahil sa mga reform initiatives na inimplementa natin, ay napaka-sikip at napaka-stricto na ngayon, napaka-taas ang antas ng requirements bago magsampa ng kaso. Una, may case build-up. Kailangan yung mga sinampa ng ating law enforcement agencies ay suportado na ng ebidensya at makikita yun. Hindi lang hausyaw yan, hindi lang haka-haka, hindi lang dahil may suspectya, etc. At pangalawa, tinaasan din natin yung antas or yung degree of proof para magsampa ng kaso. Mula ng probable cause, inangat yan sa prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. At dito sa kaso ni Harry Roque at saka yung iba pang mga akusado dito, dumaan sila sa matagal na proseso din. You know very well na ang daming pagkakataon, buwan ang lumampas bago natapos yung preliminary investigation. At itong nakaraan lamang na naisampa finally yan at nasa korte na. Okay. So ang magandang issue pa dito, pati yung korte, pag sumampa kasi ang isang kaso, once a case is filed with the court has the right and duty to determine if the information and the evidence presented, there is a probable cause to issue the warrant of arrest. And indeed, it did. So, on those points, this is not a case of persecution, kundi ordinary course of prosecution. Rule of law lamang po ito. Okay. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.